So, hello, Engineer Ko Ing here. So, today we have to discuss plate number 6 entitled Design of uh, Steel I-beams. So, let me share my screen. Ayan. Okay. So, supposedly, dapat, as we can see, nasa screen natin class is yung plate number 6. Yan. Okay. Yan. So, technically, plate number 6 is entitled ito, Design of Steel Sign of Bridge Steel I-beams. So, dating gawin tayo, no? Discuss ko muna yung minimum requirement ng plate. Tapos, I have to show you what I expect using itong ating plate number 6 notes. Okay? So, supposedly, what we expect from our plate, we have supposedly 6. Joke lang, di ba? 5 objectives. So, objective 1, 2, 3, 4, and then 5. So technically, our end game class is the objective number 5. So supposedly, at the end of the plate, we should be able to design and then detail the very specs of our bridge steel I-beams. Okay? So minimum nito, supposedly, dapat mabigay natin kung ano yung specs ng interior beam, anong size ng exterior beam, tapos ano yung individual shear studs nila. Okay? So to begin, we start with, syempre, prior to designing, dapat alam natin kung ano yung pinaka-load na binubuhat nung ide-design natin ng member. So objective 1 here is to compute the dead load and live load due to the, yun, yung plate number 4 natin. Di ba? Yung plate number 4, you made parang the specs, dimensions of your bridge. So depende kung anong bridge yung pinili nyo, ano yung site nyo, and so on. So, kung nyo lang technically yung pinaka-specs niya, ano yung length niya, ano yung width niya, and so on. Para ma-solve natin yung dead load tsaka live load. Okay? So, kung saan gawa and so on. So, nagbigay na ako ng preliminary design data. So, gamitin natin yung deck parameters na to together with yung ating uh, yeah. So, kung ano yung tinuro sa atin, tama yun. Okay? So, same. Ang gusto ko lang, dapat in-game, makompleto natin yung specs nito. Okay? So, kayo na bahala kung mag-YouTube Academy kayo or something. Basta dapat meron tayong explanation, computation, kung paano natin na-solve or nag-arrive dun sa ating pinaka details. Okay? So, yun. So, ano yung na-expect natin? Supposedly, in terms of pwede ka split, no? Yeah, pwede. Kasi ganyan naman. Yan. So, objective number 1 in terms of dead load, live load. Yeah. We are expecting, ito yung parang end game natin. Pwede rin namang i-drawing nyo. Yeah. Siguro yung moment diagram niya or pwede rin i-present nyo lang yung maximum moment tsaka shear. Pero syempre, before kasi natin ma-present yung maximum shear tsaka moment, somewhat i-drawing. Okay? So, kayo na bahala mag-present. Basta ang end game natin dapat, actually, ang end game natin dito is to show ito. Parang pakita tayo ng isang span ng bridge natin. Tapos isolve natin yung dead load tsaka moment. Tapos we are to get the maximum. So, minsan hiwala yung maximum negative dun sa maximum positive. Something ganun. Okay? So, kung ano yung tinuro sa inyo, yun na yun. So, again, supposedly, objective number 1, kailangan rin ng dead loads. Tapos, live loads. Okay? Tapos, supposedly, you are to show dead load ng ano yung shear and moment due to that dead load computed. Tapos ano yung shear and moment due to the live load. Okay? Yan. Panibago pala mag-record. Anyway, uh, yeah. Pero i-ano ko na lang din to. So, na end game natin. Supposedly, kailangan natin ma-design class itong I-beams ng bridge natin. Okay? So, again, prior to solving, kaya ang objective 1 natin, before natin ma-design yan, dapat meron tayo ng dead load niya. Okay? So, syempre kasama yung dead load nito, tapos lahat ng nasa taas. So, parang self-weight, tapos lahat ng binubuhat niya. Okay? Tapos in terms of live load, kahit ang i-consider lang natin sa live load class is yung live load ng vehicle. Specifically class yung HL93 loading. Tapos dagdagan natin class ng IM, yung vehicular dynamic load allowance.
Okay? So, kayo na bahala kung ilang lanes yun. Pwede namang one lane muna yung ano natin, i-identify natin. Okay? So proceeding class, meron tayong objective number 2. So objective number 2, supposedly we are to design yung interior I-beams natin. So kung titignan kasi natin yung cross-section ng bridge natin, no? Yan. So again, meron tayo ng exterior beam, tapos meron tayo ng interior beam. So, supposedly, magkaiba sila ng binubuhat kasi exterior beam sa kanya class yung overhang. So, kasama dun yung sidewalk tsaka yung railings. Okay? Tapos, supposedly, yung sa interior beam naman, technically, ang binubuhat niya is yung pinaka-deck. So, andito ngayon class yung vehicular live load, andun yung pedestrian live load. So, supposedly, magkaiba yung design, laki ng exterior tsaka yung interior. Pero minsan, hindi na nila pinag-iiba. So, parang pagsasamahin na lang natin whichever class governs, parang, yeah, kung ano yung mag-govern dito, isa na lang. Para in a way, yung deck natin para magkapantay. Okay? So, supposedly, we have to design yung ating interior beam. So, kung anong tinuro sa inyo, class, tama yun. Basta ang endgame natin, class, dapat at least meron tayong makuhang steel I-beam. Okay? So, pwede naman tayong pumili dito. So, may in-upload pala akong parang sections. Yeah, yung nasa G-class. Okay? Kung ano yung tinuro sa inyo sa steel. So, yeah, kahit hindi ko restrictuhan tong I-beams, basta ang gusto ko, may produce tayo na parang details, tapos kahit meron tayong konting computation kung paano tayo nag-arrive dun sa size na yun. Okay? So, same class, objective number 3, supposedly exterior beam. So, in a way, parang parehas lang din naman yung design procedure. Magkaiba lang is in terms of yung loading natin. Okay? So, whichever governs supposedly, yan. So, pakita tayo ng design natin ng interior beam, pakita tayo ng design natin ng exterior beam. So, kayo na bahala kung i-adapt nyo yung mas maano or ilagay natin yung dalawa. Kasi minsan, pwede na naman natin i-adjust. Technically kasi talagang flat yung deck. Tapos, pwede mong dayain sa hounge. So, minsan meron yung parang, yeah, mas maliit kasi yung interior. Minsan, kung yun man yung na-solve nyo, kung mas maliit yung interior, supposedly ang itsura nito, dito yung deck. Yan. Tapos parang kaangat ng konti doon. Tapos yan. Yan na yung deck mo. Something ganun. Okay? Tapos shear studs. Yan. So in objective 4. So same. You're to design your shear studs. So kung ano yung tinuro sa inyo class. Yeah, tama yun. Pwede yun yung i-adapt natin. So ano ko use ng shear stud? So kapag ganito kasi class na tinawag natin composite girder, ibig sabihin nito parang nagko-combine tayo ng dalawa. Parang combination. Yun kasi ang meaning class ng composite. Parang combination of two materials. Eh, di ba yung bridge natin, class, deck is made of RC, beam is made of steel. So, paano mo mababand yung dalawang yan? So, dyan papasok, class, yung ating shear studs. Yan. Okay? So, for these two to act together, dapat parang meron siyang kakapitan. So, imagine, class, yan, no? Kapag ito yung I-beam mo, yan, okay? Tapos, ito yung ating deck. Parang ganun. Diba? Kung isipin mo mabuti, class, itong dalawa magsa-slide. So, para mag-introduce tayo, class, ng shear studs yan. Para in a way, ito, naka-welding dito, tapos dito to geometry, parang ito, naka-lock in dun sa deck. So, deck and then the beam girder will act as one. Parang ganun. Yan. So, dapat lang meron tayong minimum para ma-transfer class yung load ng deck to the girder seamlessly or 100% or kahit 99%, dapat ma-survive niya. So, yun yung use nun. Parang ma-load transfer. Okay? Kasi pag hindi fix yung connection ng dalawang to, steel beam tsaka yung deck girder, hindi niya matatransfer. Sayang. Parang ang labas, naka-roller support ka. Parang ganun. So, para ma-transfer lahat ng load, forces tsaka moment from the deck to the beam and so on, dapat meron tayong shear studs. Okay? So, yung design ng shear studs, so technically, since magkaiba naman yung binubuhat ng dalawang beams, maghiwalay ulit yung interior tsaka yung exterior, supposedly, yeah, kaiba yung numbers nila. So, dito kahit sabihin nyo lang kung ilang layers, tapos ano yung laki ng shear studs natin, tapos ilan per beam. Okay? Yan. So, parang tingnan natin, class, magkaiba yung may shear studs sa wala.
So, ito, mag-work lang naman to kapag non-composite. So, pag non-composite, parang one material lang. So, pag ito, steel tsaka steel, so, parang connection sila, welding. Pag ito, concrete tsaka yung concrete, so, ganun din. Supposedly, monolithic yan. Parang, okay? Yan. So, again, sabi lang natin, ilang shear studs dun sa exterior, ilang shear studs dito sa interior. Hindi ko na-edit to. Edit. Wait ko na lang, no? But interior yun. Okay? Yan. Tapos lastly, supposedly, parang bubuin na natin yung pinaka details nung bridge natin. So, yun na yung objective number 5. Okay? So, dito, sinabi lang naman dito, we are to make plan view. So, plan view, tapos isang transverse, tapos isang longitudinal. So, ang itsura ng plan view, wait, nauna yung pala dapat muna. Kaya, naglag. Hindi na edit. Bakit? Yan. Yung. Okay. So again, unahin natin yung plan view. So plan view, gusto ko lang i-focus natin dun sa mga beams. So syempre, wag na natin pakita yung deck. Parang kubaran nyo lang. Ganyan. So pakita nyo class kung ano yung specs. Diba? Na-design na natin lahat ng kailangan natin i-design. Ngayon, pag titignan mo from atop, ano class yung makikita mo? Parang ganun. So parang dito, i-detail natin class yung pinaka-specifications ng ating steel beams. Yan. So dapat yan, nakita yun. Kita yan. Tapos kung pwede, diba yan, pag meron ka kasing gitnang beam dito, yan. Tapos i-label mo na rin yung shear studs mo. Parang ganun. Ilang shear studs dun sa exterior, tapos ano yung shear studs mo dito sa interior. Parang ganun. Okay? Tapos magpakita tayo, class, ng transverse. Yan. So, transverse, ito. So, pag kinat natin, class, ya, terms naman of, kung yan yung plan view, pag kinat natin dun sa shorter side, yan yung transverse. Pag kinat natin dun sa longer side, supposedly, ito yung longitudinal. So, parang pakita lang natin yung dalawang yun para mapakita natin, class, kung ano yung sizing ng beam. So, transverse section, malaga lang naman dito, class, supposedly, ano to? Ano yung exterior? Ano yung exterior beam natin sizing? Ano yung interior sizing? Tapos, specs ng shear studs. Parang ganun. Okay? Sa longitudinal naman, class, so, dapat, siguro, kayo na bahala kung ano ipapakita nyo, yung interior, yung exterior. Siguro kung ano yung nag-govern. Okay? So, syempre, depende kasi dun sa cut mo di ba? Pag dito natin kinap, pwede dito kasi yan. Tapos pag ganun, parang side elevation yung labas, no? Yan. So, ang makikita mo yung exterior. Okay? Pero kung wari, meron tayong interior dyan, tapos ito yung section view natin. So, syempre, ang makikita natin yung interior beam. So, magpakita lang tayo ng isa. Kayo na bahala dun. So, dito ang pinakita niya class is yung exterior beam. Kasi wala naman siyang interior. So, positive kung titignan nyo, no? Yeah. So, kahit dito niya sa loob i-cut class, makita mo pa rin dyan is yung exterior. Yes. Okay? So, after nun, so again, pakita natin no, sa detailing, pakita natin yung plan view. So, emphasize mo yung specs ng interior, exterior, tapos yung mga studs nila. Tapos, same next is yung section. So, transverse, pakita mo yung specs nun. Longitudinal section, pakita natin yan. Okay? Tapos, supposedly, pakita natin yung details. Yan. Ito, kumpletuhin nyo lang to. Technically, ito pala yung transverse niya, no? Yan, ito pala yung transverse section class. Para kitang-kita mo yung interior tsaka yung exterior. Yes. Okay? So, again, summarizing, ang pinaka-endgame natin, class, is dapat mapakita natin yung, ito, ma-design natin kung ilan yung shear studs sa exterior beam, ilan yung shear studs dun sa interior beam. Tapos, ano yung size class ng interior tsaka exterior beams natin. Tapos, project nyo class in terms of plan view. Kita mo yung specs ng mga yan. Transverse, tapos longitudinal. Yun lang. Thank you for listening. So for any questions, tingnan nyo na lang for, yeah, for kung if you have any questions, you ask na lang. Tapos, yung deadlines natin, class, check nyo lang dun sa Google Classroom. Thank you for listening. Goodbye.